Kasi nga ang lahat ng yan, kapag inuna natin ang Diyos, pag nagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos or nagbigay tayo ng glory sa Diyos, ang lahat ng yan, financial, love life, kung ano man yun, health, susunod na yan kasi alam ni God yung puso mo. Hi, hello po. Janet Obsioma once again. And nandito po tayo para basahin po ang libro o aklat ni Santiago or James sa English. Mag-start po ako sa chapter 1, verse 2. And ang purpose ko po kung bakit na-encourage akong basahin ito sa inyo or tayo, magbasa tayo at intindihin dahil naisip ko po na ang Book of James is magandang halimbawa or guide natin kapag nag-aaral tayo sa salita ng Diyos. So ito, basa natin sa verse 2. Sabi, ituring ninyong tunay na kagalakan, mga kapatid, kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. So ang tanong, anong klaseng pagsubok kaya ito? So tingnan po natin. Verse 3, kaya sinabi kong tingnan natin kasi nga sasagutin ng Biblia kung anong mga klaseng pagsubok ayon sa sinasabi ni sa book of James. Okay? So, verse 3, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng katatagan. Yun. Ang sinasabi palang pagsubok sa verse 2 ay ang iyong pananampalataya. Halimbawa ng pagsubok ng iyong pananampalataya kapag may taong nagtatanong sa iyo na hindi mo siya masagot. So ano ka ngayon, kumbaga sinusubukan yung pananampalataya mo. So verse 3, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng katatagan. So nagbubunga ng katatagan, ibig sabihin dahil sa pananampalataya mo, yun nga, may nagtanong sa'yo tapos hindi mo nasasagot. So yung naging matatag ka sa pananampalataya mo. So ang ibig sabihin nun, gusto mo pang saliksikin kung ano yung salita ng Diyos. Kasi nga tungkol ito sa pananampalataya mo, sinusubukan yung pananampalataya mo. So dapat yung pananampalataya mo o paniniwala mo sa Diyos is tunay or kilala mo dapat ang Diyos. Kasi kung kilala mo ang Diyos, yung pananampalataya mo matibay kasi kilala mo ang Diyos. So yun. Verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y dumating sa hustong gulang, ganap at walang kakulangan. Tanong, hustong gulang, ganap at walang kakulangan? Anong sinasabi ni James dito? Ano ang sinasabi niyang ganap at walang kakulangan? Kakulangan ng ano? So verse 5, at kung sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, ayun, parang nakikitaan ko na kung ano yung kakulangan na sinasabi ni James. Yung karunungan natin sa Diyos, ang kakulangan natin. So, verse 5 ulit, at kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Ayun. Kung hihingi tayo ng karunungan sa Diyos, ibibigay niya sa atin. Ang tanong, paano po tayo magkakaroon ng karunungan na walang kakulangan kung hindi natin babasahin ang kanyang salita, hindi natin pag-aaralan ang kanyang salita, di ba? Paano tayo magkakaroon ng karunungan ng sapat na walang kakulangan ng karunungan? So, humingi tayo sa Diyos. So, kapag humingi tayo sa Diyos, okay, mag-pray tayo, di ba? Mag-pray, nabigyan tayo ng wisdom and understanding. Pero ano ang maging natin? Ano dapat ang obligasyon natin para mag-gain o magkaroon ng kaalaman or karunungan tungkol sa Diyos? Pag-aralan ang kanyang salita. Iyan 'yon. Hihingi tayo ng wisdom na kapag inaral natin ang kanyang salita, tulad nito, binabasa natin, alamin natin kung ano ang mga
kung sino si God, kung ano yung kanyang panukala, kung ano yung kanyang mga katuruan sa Biblia. So, humingi tayo paano sa pag-aaral ng kanyang salita. So, continue reading. Humingi, mo, ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. So kung huhingi daw tayo sa Diyos ng karunungan, para hindi ibibigay ng Diyos sa atin, kasi nga sabi nito, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana. So ang Diyos nag-aantay lang na lumapit tayo sa Kanya at humingi. Dahil ang Diyos nagbibigay sa atin ng sagana. Sagana sa ano? Sagana sa karunungan. So, karunungan sa buhay, karunungan sa Kanyang salita, pero paano natin ma-apply sa buhay natin kung hindi natin inaral ang Kanyang salita? Kasi ang Kanyang salita, kailangang yun dapat ang guide natin, yung Kanyang salita, yun dapat ang guide natin para i-apply natin sa buhay natin. So ang sabi, humingi tayo sa Diyos ng karunungan para wala tayong kakulangan sa karunungan. Okay? And ang sabi pa, verse 6, ngunit ang humingi ay dapat magtiwala. Merong kondisyones. So may kondisyon si God na kapag hihingi tayo ng karunungan para wisdom, ibig sabihin wisdom o karunungan or knowledge sa Diyos o sa buhay natin, kailangan nating magtiwala sa Diyos na bibigyan niya tayo ng karunungan. So anong klaseng karunungan? Siyempre galing sa kanyang salita, kasi ang kanyang salita lang ang naging guide natin. Diba? Sinasabi nga na ang salita ng Diyos ay liwanag sa ating paa, na kapag tayo lumalakad, ang liwanag ng Diyos ang siyang nag-guide sa paa natin para makita yung dinadaanan natin. So, kaya ang kanyang salita ang ating pag-aralan para pagkaroon tayo ng karunungan in application sa buhay natin. Sabi pa, sapagkat wag daw tayong mag-alinlangan, di ba? Ang kondisyon para magkaroon tayo ng kaalaman or karunungan, ngunit ang humingi ay dapat magtiwala. So kailangan tayo magtiwala at huwag mag-alinlangan. Huwag tayong mag-alinlangan sa Diyos. Kailangan yung tiwala natin sa Diyos na nandyan, na magbigay siya ng karunungan sa atin. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na hinihipan ng hangin at itinataboy kahit saan. So paano ito? So ang halimbawa niyan is ganito. Halimbawa, may schedule ka na gusto mo magba-Bible study, tapos papunta ka na sa Bible study mo, tapos biglang ibig sabihin may kaibigan ka na sinabi na kailangan ka. So nawala yung focus mo sa Diyos. So ngayon, nag-alinlangan ka na, paano ba ito? Saan ba ako pupunta nito? Magba-Bible study ba ako? O pupunta ako sa kaibigan ko na kailangan niya ako? Ano ba ang dapat kong gawin? So nag-alinlangan ka na magba-Bible study or pupunta sa kaibigan mo. So ano ang magiging doon? Ano ang magiging resulta mo noon? So para ka nang hindi ka na nag-decide, hindi ka na nag-decide na pupunta talaga sa Diyos, sa kanyang salita para mag-aral. So ang sinabi, sapagkat nag-alinlangan ka. So pag nag-alinlangan, para kang alon na parang kung saan-saan na napupunta. Kasi nga hindi ka makapag-decide kung ano yung naging decision mo na mag-aral sa salita ng Diyos. Tapos ito pa, verse 7, huwag isipin ng taong iyon, sinong taong iyon? Yung taong nag-aalinlangan. Yung taong nag-aalinlangan, huwag niyang isipin or huwag isipin ng taong iyon na tatanggap siya ng anuman galing sa Diyos. So, huwag tayong mag-alinlangan. Dapat magtiwala tayo. Yung tiwala, yung doubt natin na,
nahihirapan sa pag-aaral natin na yung kung bibigyan natin ng base yung pag-aaral natin na sabihin, nahihirapan akong intindihin ang kanyang salita. Paano ba ako magkaroon ng wisdom nito? Paano ba ako magkaroon ng karunungan nito? Parang hindi ko kaya. So pag sabi mo hindi mo kaya, so nag-aalinlangan ka na. So pag nag-aalinlangan ka, ang sinabi, huwag isipin ng taong iyon na tatanggap siya ng anuman galing sa Diyos. Kaya dapat maging huwag tayo mag-alinlangan at dapat tapat tayo sa Diyos. Yung trust natin kay God. Dapat trust natin kay God na bigyan niya tayo ng karunungan. So verse 8, ang taong iyon ay nagdadalawang isip. Di tiyak sa lahat ng kanyang dinaraanan. So ayun. Ang taong, sa verse 6, sinasabi, ang nag-aalinlangan daw ay parang alon. Pagdating sa verse 7, yung tao na yun na nag-aalinlangan na parang alon, na hindi alam pa paano mag-decide, kasi nag-aalinlangan siya, huwag niyang isipin na ang taong iyon ay tatanggap siya ng anuman galing sa Diyos. Ang taong iyon, nagdadalang isip, di tiyak sa lahat ng kanyang dinaraan. So wala siyang prinsipyo. Kumbaga parang bahala na, parang kamot na parang ganyan na. Kasi nga nag-alinlangan siya, hindi niya alam kung ano ang kanyang desisyon. Kasi nga hindi niya pinag-aaralan ang salita ng Diyos ng tag nito, yung dapat desidido siya na mag-aral sa salita ng Diyos kasi tulad ng sabi ko kanina, ang salita lang ng Diyos ang gabay natin sa araw-araw na buhay natin. Siya ang magbibigay ng wisdom. Paano tayo bibigyan ng wisdom o katalinuhan ng Diyos kung hindi natin aralin ang kanyang salita? Di ba? So, yun. Diyan na po muna tayo ngayon at next time po magpatuloy po tayo, mag-start po tayo sa verse 9. So ang purpose po ng pagbabasa po natin ito sa Book of James ay titingnan po natin kung ano ang gustong iparating ng Diyos sa atin. Yun po yung purpose ko kung bakit po gusto ko magbasa tayo nitong Book of James. So, ang nalaman po natin sa chapter 1, verse 2 hanggang 8 sa Book of James ay kung may mga pagsubok tayo sa verse 2, di ba? Huwag daw tayo mag-alala. Kung may mapagsubok tayo. So, kung anong klaseng pagsubok yun? Ang pagsubok sa pag-aaral ng kanyang salita. Bakit? Kasi nga, ang binanggit ng Diyos ay karunungan. Dapat magkaroon tayo ng karunungan sa Diyos. Na ganun ako. Nag-stop sharing ako. So, dapat magkaroon tayo ng karunungan. So, anong klaseng karunungan? Karunungan ng Diyos. Karunungan ng Diyos para alam natin kung ano ang dapat gagawin natin in any area of our life. Mag-start dapat tayo sa salita ng Diyos kasi si God ang magbibigay wisdom sa atin. So anong klaseng wisdom? Hindi naman natin naririnig si God na, ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Hindi, di ba? So sa pamamagitan ng pagbabasa natin sa salita ng Diyos, doon natin ma-earn o makukuha yung wisdom, yung karunungan na galing sa Diyos. Kasi naniniwala tayo na ang Biblia ay salita ng Diyos. So at kapag humingi tayo sa Diyos, huwag tayo mag-alinlangan. Hindi ibig sabihin financial Tandaan natin ang lahat na yan, okay yan, hindi yan masama. Kaso unahin muna natin ang Diyos. Kasi nga ang lahat ng yan, kapag inuna natin ang Diyos, pag nagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos or nagbigay tayo ng glory sa Diyos, ang lahat ng yan, financial, love life, kung ano man yun, health, susunod na yan. Kasi alam ni God yung puso mo. Alam niya ang pangailangan mo. Pero ang ginawa mo, mas inuna mo siya. Kaya si God ang magpo-provide noon. Pero huwag kang mag-alinlangan. Mag-trust ka kay God sa buhay mo. I-trust mo kay God yung buhay mo. Karunungan lang galing sa Diyos ang gusto ng Diyos sa iyo.
Paano ka magkaroon ng karunungan galing sa Diyos kung hindi mo inaaral ang Biblia? Hindi ba? So paano ka yung transformation mo sa buhay mo, paano mo magagawa kung wala kang alam ng mga promises galing sa Diyos? Saan ba nakasulat ang mga promises ng Diyos? Sa Biblia. So kailangan natin siyang basahin, intindihin, aralin para hindi natin ma-misapply yung mga sinasabi ng Diyos sa atin.